Okay guys, nakita niyo naman, naihatid na natin si Bunso. Si Daddy naman ay nasa bahay na. So hinatid niya muna si ate sa school and then uwi muna siya dahil ang kanyang patient ay 9 AM. And malapit lang sa bahay ang kanyang first patient of the day. So tinatapos pa rin natin ang ating morning coffee and then papasok na tayo sa work. Meron na naman tayong winter warning mamayang alas 2 hanggang alas 7 mamayang gabi. So I'm not sure tomorrow, depende kung gaano kalala yung ating winter or kung gaano kalala yung snow. Baka meron na namang delay ang mga bagets tomorrow. So yan ang ating struggle every winter. Naantala or medyo naapektuhan yung ating work schedule because kapag meron silang 2-hour delay, ihahatid pa natin sila, hindi tayo agad makakapagsimula ng trabaho. So adjust na lang ng schedule, which is so far napapag-ayos naman namin ni Daddy ang aming busy schedule between me and Daddy dahil syempre wala naman tayong ibang maaasahan para sa mga bagets, kami dalawa lang. So we try to make it work. We're very thankful talaga na meron tayong flexibility na work hours. So this Friday, Saturday and Sunday, meron na namang swim meet si Bunso. And then next week, like I said, busy na naman din tayo for a 2-day tournament ni ate. So bukas, wala tayong masyadong pasyente na naka-schedule, which is okay lang din pala dahil magkakaroon nga tayo ng snow situation dito. Sabi nila parang icy condition yung road mamayang hapon and hanggang gabi. So meron lang akong isang patient. Medyo malayo sa bahay namin, but it's okay. I-take natin yung opportunity na yan para tayo ay magpahingain, mag-ipit ng bahay. So yung ating dining room malinis na except dun sa mga isang bag na mga snacks na binaon natin sa Ocean City. Hindi ko pa natatanggal sa duffel bag but subukan natin ayusin yan tomorrow. So ngayon magluto din tayo mamayang hapon pagdating natin sa bahay na lumpiang Shanghai and yung porterhouse steak dito. So binabad natin sa garlic pepper na marinating mix. So yun ang ating dinner for tonight. Okay guys, mag-focus muna ako sa aking driving. I will see you again later. Hi guys! Happy Tuesday again! Tapos na tayo magtrabaho sa ating facility. Pauwi na tayo sa bahay para kumain ng mabilis para naman masundo natin si Bunso. So pagkatapos natin sunduin si Bagets, kunin naman natin si Daddy at si Ate sa casa dahil magpapa-change oil si Daddy. Pagkasundo niya kay Ate, diretso na sila sa car dealership and then susunduin natin. Iiwan niya lang doon yun for 1 hour para sa change oil and then natawag na lang sila sa amin kapag tapos na ang service ng sasakyan. So ang ating ulam for today ay chicken curry. Yan ang ulam ko rin kahapon. Kahapon ko lang naluto actually yung adobong manok, yung 4 na piraso ng chicken drumstick. Yung kalahati nun guys, ay ginawa natin chicken curry. And then yung balat naman ay ginawa natin chicharon. So yun ang kinain ni Daddy and ni Bunso kahapon ng gabi or last night. Si Ate naman pagdating galing sa kanyang volleyball practice, kumain ng spaghetti with meatballs. Actually hindi spaghetti yun. Yung pasta nun is yung rotini. So rotini pasta with meatballs ang kanyang dinner last night. Ako naman dahil late akong kumain ng lunch kahapon, pagdating ko kay Ate, hindi na ako kumain ng dinner. Dahil busog na ako. Alangan kasi yung kain ko ng lunch kahapon guys, parang pasado ano na yun, mga 1:30 na or 1 o'clock. Tapos umalis kami after 2 hours. So hindi pa ako gutom. Pagdating ko kagabi guys, kumain ako ng 2 piraso na toast na cinnamon raisin plus butter and then hindi ako nasaktuhan nun. Kaya nag-init ako ng suman sa lihiya na bigay ng ating kapitbahay. So shout out ulit sa ating neighbor na nagbigay ng 4 na piraso na suman at saka yung cupcake na lemon square na cheese and 2 strawberry. So yun ang ating kinain kagabi. Meron pa tayong 2 piraso. Hahatian natin si tatay dahil gusto niya rin yun. So nakain ko na yung 2. Masarap yun guys, lalo lagyan ng minatamis na bao. Perfect na perfect talaga sa black coffee dahil matamis na nga yung bao. So mamayang alas 2 guys ay meron pa parating na wintry mix from the south. And then sa Sabado naman hanggang Linggo ay meron pa rin tayong another snowstorm na parating. Talagang hindi maiwasan si El. Pagkatapos ko palang magtrabaho ngayon guys, dumaan muna ako sandali sa store. Bumili ako ng dip para sa aming carrots. So sinusubukan namin ni tatay na kumain ng healthy. Imbis na kumakain kami ngayon ng chips or chichirya, baby carrots na lang. And then meron kami na-discover na masarap na dip. So bumili ako ng 4 na tub. Dahil nagustuhan ni Daddy yun. So yun na yung babaunin niya everyday. Para in between ng patient kapag nagutom, imbis na kumain ng chocolate or ng chichirya, baby carrots na lang. Kailangan ko rin yun guys kasi para sa ating mata. Sabi ng doktor, kumain daw ako ng mga colorful na gulay or fruits. So yun ang nagustuhan natin dahil low calorie baby carrots pala. And then, bumili din ako ng isang balot ng shrimp. Ito ay frozen guys. So, yan ay gagawin natin sahog ng pancit, fried rice, or pwede rin natin gawing sinigang na hipon. Hindi kami nakakakain palagi ng fresh na shrimp dahil tayo may nakatira sa bundok. So, dito sa PA, wala tayong malapit na dagat dito. Ang pinakamalapit is Maryland or New Jersey. So, kahit ito ay frozen guys, nilagyan natin ito ng sinigang mix. Perfect yan, especially kapag malamig yung panahon. Masarap higupin yung mainit na sabaw. Tapos medyo maanghang-anghang guys. Tamang-tama, marami pa tayong frozen tomatoes and hot peppers from our garden last summer. So excited na tayo ng, sa parating na spring para simulan na natin ang ating garden. O dumatrabaho guys, nag-enjoy naman tayo talaga ng pagtatanim.
Sa aming lugar, dahil kami ay nakatira sa isang community, yung aming likuran ay maliit lang. Kaya lahat ng mga tanim ko guys ay nakapasok. Pero ganun pa man, kahit nakapasok yan, marami pa rin tayo naka-harvest. So inaalagaan lang natin ng fertilizer and compost yung ating lupa. And then yung lupa din na ginagamit ko ay recycled lang from previous years dahil mahal din ang soil kung bibili ka ng bagong soil every year. Wala tayong tongda na ganun. So ano lang tayo, fertilizer and compost. Sakto na din yun. Okay, dito na ako sa bahay. I'll be back later. Okay guys, I am back. Today is still Tuesday. Tayo ay nagsuot na ng makapal na jacket because malamig na ang weather natin. As predicted, darating na ang snow. Ayan na nga siya guys. It's already snowing. Hindi pa ganun kalakas pero dire-diretso ang bagsak. So ito ay magiging wintry mix. So I'm not sure na naman tomorrow kung meron na namang school delay or close ang ating school ng mga bagets. So usually yan, nakaantabay na tayo mga hapon kung magko-close ang school. Usually by 4 or 5 PM nag-a-announce na sila, or depende naman sa lala ng sitwasyon. Kapag madaling araw guys, tumatawag na yung school sa mga parents para sabihin nga na sarado yung school or meron 2-hour delay. So ganito ang ating kondisyon kapag winter. Madalas yung mga bata ay walang school or may delay dahil hindi nga safe magbiyahe. So kailangan nakaano ka na. Kung ikaw ay magulang at nagtatrabaho ka, kailangan meron kang backup plan. Kasi katulad ng mga magulang na hindi flexible yung kanilang work, tapos hinahatid sundo nila yung mga bata. Kapag ka guys, walang pasok at yung mga bata ay hindi pa pwedeng iwanan mag-isa sa bahay, mapipilitan kang hindi magtrabaho because nasa bahay nga yung mga bagets. Pero yung mga anak naman natin ay, dahil sila naman ay malalaki na, mga teenager na sila guys, so sila naman ay pwede na maiwan sa bahay. Although hindi namin masyadong ginagawa yun. Kasi kahit na medyo malalaki na sila, mas komportable pa rin kami ni tatay kung isa sa amin ay nasa bahay. And fortunately, dahil sa schedule namin, nagagawa natin na maghalinhinan kami ni daddy. Hindi ko guys alam kung makikita ninyo, pero focus na natin. Subukan natin i-flip yung ating camera. Hindi ko alam guys kung clear ba yan, pero ayan na, yung mga puti-puting nakikita nyo dyan sa screen ay yan ay snow. So dahil nagsusnow, tapos kung medyo basa, tapos bumaba yung ating temperature, medyo magiging icy yan. Kung mapansin niyo sa daan, guys, yung mga puti-puti dyan sa may daanan, yan ay snow pa din. Hindi pa natutunaw completely. So si tatay ay malapit na siya doon sa kanyang car dealership para iwan yung sasakyan niya for oil change. So dito sa lugar namin, wala tayo ditong public transport. Kaya importante talaga dito yung sasakyan mo ay nasa kondisyon. Lalo na sa nature ng trabaho namin ni daddy. Dahil kami nga ay nagda-travel kami everyday. Kailangan talaga yung sasakyan mo ay maayos. So, nung bago-bago kami dito, kapag nakakakwentuhan namin yung mga kaibigan or kamag-anak, kasi sabihin, bakit dalawa yung sasakyan ninyo? Hindi po pwede isa na lang. Hindi po pwede. Dito sa Amerika, ang pagkakaroon ng sasakyan ay hindi yan luho dahil wala tayong access, wala kami ditong tricycle, wala kaming bus. Merong mga bus dito pero specific stop lang. Wala tayo ng mga taxi, although meron tayong Uber and Lyft dito. Pero kadalasan dito guys, drive talaga. Wala tayo ng mga accessibility ng mga yun ang nami-miss ko sa Pilipinas, mga jeep, bus, tricycle, pedicab, ganun. Dito kahit malapit lang yung grocery, hindi mo pwedeng lakarin kasi tatawid ka sa main highway. At saka syempre may mga bitbit ka. So may mga tao rin dito na wala rin silang sasakyan. Pero ang gagawin mo guys, lalakad ka sa bus stop. Tapos aantayin mo yung bus. Pero yung bus dito guys, may specific route lang. Hindi lahat ng stop area dito tinitigilan na ang bus. So ganun. Na-experience namin dati yan. Bago pa lang kami ni daddy dito sa Amerika. Nung yung una niyang trabaho, wala pa siya syempre yung sasakyan. So nagre-rent a car lang siya ng Monday to Friday kasi sasauli ng weekend. So ang ginagawa namin, sinasauli na namin ng Friday. Tapos from the car, yung kung saan namin nirentahan yung sasakyan, naglalakad kami ni daddy ng malayo para sa grocery. Ganun. Tama ba? Hindi ko na maalala. Pero alam ko naglalakad kami. Yes. Or minsan ang ginagawa namin, nag-grocery na kami midweek. Tapos pagkasoli ng sasakyan, naglalakad na lang kami sa aming apartment or sa nirentahan namin na bahay. So naranasan din namin yung struggle nung nagsisimula pa lang dito sa Amerika, yung wala ka pang sasakyan. Syempre wala pang gusto magpautang sa'yo dahil kailangan i-build up mo yung credit mo. So hindi lahat ng pupunta dito sa Amerika ay maganda kagad yung buhay nila. Talagang dumaan din kami sa hirap guys. Minsan nga binabalikan namin ni daddy yung nasa Michigan pa kami kasi nung unang assignment niya ay sa Michigan. Sabi niya yung pag-laundry kami ang laundry namin is Saturday, syempre iniipon mo na yung damit. Dahil syempre wala pa naman tayong masyadong wala pa tayong masyadong kagamitan. Konti lang yung damit ni daddy noon. Dahil syempre dumating siya dito, 2 maleta lang yung kanyang So nag-laundry kami ng Sabado, nilalakad lang namin yung malayo din guys, doon kasi sa pinagtirahan namin ng Michigan. Kung saan kami nakatira, parang bahay ni Hansel and Gretel, parang sa kabundukan talaga or kagubatan. Hindi ka makakapasok doon, parang malayo talaga nilalakarin mo. So na-experience namin yung naglalaba kami, meron kaming suot na backpack na malaki ni tatay kasi nandun yung yung gamit namin or yung damit namin for the entire week. Kasi yung car dealership kailangan isauli mo yung sasakyan ng Friday afternoon by 4 PM. Dahil yung area tinirahan namin is maliit lang siya na community, maliit lang siya na city.
maaga nagsasara yung mga stores, ganun. Yung area na yun guys, maganda for retirement. Karamihan ng mga tao doon ay mga matatanda. So wala kang nightlife doon. Pero ang masasabi ko lang is yung area na yun ay napaka welcoming, napaka friendly ng mga tao doon. Doon ko hindi na wala akong na-experience doon na na racism. Parang napaka welcoming. Dahil siguro kasi nga mga nakatira doon ay mga matatanda na, yung mga naka-retire na. Anyway, na ako sa school ni JJ. Inagahan ko na din para makaka-park tayo malapit sa gate kung saan i-dismiss yung mga bata para hindi na siya maglalakad ng malayo. So ayun. Minsan masarap balikan yung humble beginnings namin ni Daddy. So nakaapat na lipat kami bago kami nagsettle sa aming tinitirahan ngayon. So nung nagsisimula pa lang kami, wala kaming gamit, yung nirerentahan namin ng apartment, minsan itatanong namin dun sa may-ari ng apartment, baka meron kayong extra lamesa or silya ganun, kung pwede niyo na kaming pahiramin. Kasi syempre dahil wala pa tayong kagamit-gamit Tapos from Michigan lumipat kami dito sa PA, yung aming tinirahan sa may coal township yun, sa Minahan. As in blankong-blanko, wala talaga kaming kagamit-gamit. Airbed lang or futon. Tapos may fridge naman and oven yung bahay. So nung lumipat kami dito sa PA, pregnant na ako nun kay ate. Parang 3 months pregnant na yata ako sa kanya. Nakatira kami sa second floor apartment. So napaka-blanko talaga nung place na yun. Hinanap pa yun ng employer ni Daddy. So parang sabi ko, ang hirap naman kayang kumain na nakaupo ka lang sa sahig. As in literal talaga na naka-crisscross applesauce kami sa sahig dahil wala nga kaming kagamit-gamit. Tapos naglakas loob lang din akong magtanong dun sa landlord na meron ba kayong dyan, maliit na lamesa or silya na pwede namin hiramin habang kami ay nagrerenta ng lugar ninyo dahil syempre kung buntis ka na, ang hirap naman na nakaupo ka sa sahig. So yun, mabait naman si Manang Vicky. So sabi niya meron daw siyang extra na dining room, pinahiram kami. Tapos 4 na silya. So yun. Kasi guys, yung una, nung pagdating namin doon sa apartment na yun, ang aming pinapatungan ng pagkain ni Daddy ay karton, yung karton ng microwave. Syempre wala nang laman yun dahil yung microwave na ginagamit namin. So pag pinatong namin doon yung aming pinggan, dahil wala siyang laman, lumulubog. So alam mo yun, kailangan mong i-tape. So yung mga ganun na humble beginnings, hindi lahat ng pumupunta dito ay maganda kagad yung buhay. Napagdaanan din namin yung Daddy yung mga ganun, nag-start talaga kami sa wala. Yung tipong ang bitbit lang namin talaga paalis ng Pilipinas ay 2 maleta lang. Then from then, syempre nagsipag, nagtrabaho hanggang sa makabili na tayo ng mga iba't ibang klaseng gamit. Dati kasi nung bago pa lang kami dito, wala pa akong trabaho nun dahil ako nga ay spouse visa, hindi pa tayo pwede mag-work. So in-apply muna tayo ng employer ni Daddy ng green card visa, inantay namin yan ng 5 taon. So pagkatapos nun guys, pwede na tayo magtrabaho. So nung nakapag-work na ako, syempre nag-ipon tayo tayo naman ay hindi palasak or hindi naman tayo magastos talaga. Kaya nung first 2 years na nagtatrabaho ako at saka si Daddy, talaga sabi namin, gusto kong makapag-ipon tayo na ma-afford natin na magkaroon tayo ng sarili nating bahay. And then yun nga, nakapagpatayo tayo ng bahay. Yun, ang bahay ay utang din guys. Yan ay hindi pa yan bayad. Dito lang, yung mga bahay na nakikita nyo na, ay ang ganda naman ng bahay niya. Yan po ay utang. Katulad sa Pilipinas, yan ay naka-loan sa bangko. Hindi pa yan sa amin. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na meron kang matatawag na sa'yo talaga. Yun mo, yung talagang hindi ka na lilipat-lipat. Kasi guys, kami, 4 na lipat kami or 5 yata bago kami nakapag-settle dito. Napakahirap din maglipat guys. I-impake mo, i-unbox mo. Sabi ko kaya, hindi ko na to kaya, lalo may anak na tayo. So yun ang ating kwentong panimula, charot. Yan lang ang maiksing kwento ng ating buhay. Kung ano ang naging kapalaran namin or naging starting namin ito ni tatay sa Amerika. So sa mga nagbabalak na mga ibang bansa, huwag kayong mag-expect na kaagad-kaagad ay maginhawa ang inyong buhay. Siguro makaka-relate dito sa atin yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa din, yung mga OFWs. Iba ang buhay sa ibang bansa. Kung tutuusin, yung mga tao na nagtatrabaho sa ibang bansa, sila pa yung mas alam talaga kung paano. Alam nating magtipid, alam natin talaga na i-value yung ating kinikitang pera kasi alam mo yung hirap, no? Yung mga pamilya natin sa Pilipinas, hindi nila maiintindihan yung hirap ng paano kitain yung pera kasi hindi nila na-experience yun. Kaya ako ganoon na lang ako kasino pagdating sa paghawak ng pangkabuhayan. Talagang kung napapanood niyo yung ating mga long form videos, talagang kung makaka-save ako, talagang ginagawa ko talaga yung best ko para makasave tayo ng money. Because na-experience din natin yung nagsimula tayo from the bottom. Hindi ibinigay sa amin na ayan, pagdating namin dito, meron na kagad kami magandang apartment, fully furnished, hindi ganun. So na-experience namin yung walang-wala, meaning wala kang kagamit-gamit. Yung talagang, pati ultimo yung tutulugan namin ni Daddy, parang bumili pa kami ng airbed, tapos futon, alam mo yung airbed guys, yung nilolobo. Tapos buntis nga ako noon, syempre hindi man komportable yun. Sabi ko, kailangan natin bumili ng kama, yung maayos-ayos naman. So dahil kami nga ay nagta-travel, dahil hindi pa siya fix yung kanyang trabaho, dahil siya nga ay traveling therapist, hindi namin ma-afford bumili yung maayos na kama pa. So binili lang namin ay futon, yung parang folding bed ba ganun. So, masarap lang minsan balikan. Tapos parang minsan maano ka na lang talaga, ma-amaze ka sa gracefulness talaga, sa biyaya ng Panginoon. Kasi from that humble beginning, parang ngayon ay meron na tayong matatawag na ating sariling bahay, although hindi pa yan bayad. Pero kami ay komportable na ngayon. Masasabi ko na hindi naman tayo mayaman, no? Tayo ay komportable. At hindi magiging posible kung hindi tayo biniyayaan ng Panginoon. Kaya talagang araw-araw tayong gumigising. Sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang napakaraming blessing ang dumating sa ating buhay. Okay guys, napakahaba na talaga ng aking video. Hindi ko alam kung pang ilang part na ito.
Baka hindi natin 'to ma-upload lahat, no? Salamat na lang ng marami talaga sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa akin dito sa FB World, lalo-lalo na sa mga nagpapatala. Maraming salamat po. Dahil ako ay meron pa rin akong trabaho, no? Hindi itong pagiging Facebook content creator, hindi itong ating full-time na trabaho. Pero ganoon pa man nagpapasalamat ako at gusto kong i-appreciate yung mga tao na patuloy na sumusuporta sa akin dito sa Real World, sa Meta World, sa mga tumatapos ng ating mga videos at sa mga nag-share. Maraming salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo kung sino kayo. Maraming salamat from the bottom of my heart. Ang ating bahay ay napakaliit lang, pero minsan kapag nagkakaroon tayo ng mga 100 or 200, 400 views, talagang napapasaya yung aking puso. Ibig sabihin guys, ay meron pa rin mga tao naniniwala at nag-e-enjoy pa rin panoorin ang ating mga uploads araw-araw. So yun lang muna guys. Talagang nagsusnow na. Snow ito at saka ulan. So tingnan natin kung ano ang magiging condition ng ating weather or ng daan tomorrow. Like I said, bukas wala tayong masyadong pasyente. Buti na lang talaga isa lang ang nakaschedule, no? Dahil medyo malayo din yung sa aming bahay. Kung hindi naman safe ang ating travel, baka i-cancel ko na din yung patient ko dahil ayoko naman makipagsapalaran kung hindi naman safe ang pagta-travel natin. Yan lang muna guys for today's video. Happy Tuesday to all. Happy Wednesday Pilipinas. Thank you so much for watching. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!